stress reliever to eh. Pag nandyan na ako, kahit maghapon hanggang gabi, kung pwede lang, dalahin ko sa kama ko itong bonsai para, lalong-lalo na pag nabuo na, kasi siyempre mayroon kaming trainer ng bonsai. Nag-hire kami ng trainer para mabuo. Siyempre, hindi naman natin alam yon. Pero pag buo na, talagang grabe. Sabi ko nga, parang ito na yung partner ko na kapagbigay ng relaxation sa akin pag galing sa work. Lalong-lalo na pag maraming mga committee meeting, ganun-ganon. Pagdating ko dito, relax ako. Pasensya, pasensya at pasensya. Ito raw ang naituturong magandang asal kapag nagpapatubo ka ng mga bonsai. Nasa 50 piso lamang raw ang bili ni Pastor Jess sa mga sanga ng bonsai. At ngayon, 8 taon na niya raw itong inaalagaan, kung saan bawat bonsai niya ngayon nagkakahalaga ng 50,000 piso hanggang 80,000 piso bawat isa. Minsan na ring sumali sa exhibit at contest ang mga bonsai ni Pastor Jess. Actually, first time ko na sumali ng contest doon sa Pulumulok. Kasi ito ngang mga nagtitrain sa akin, mga taga Marble ito. Tapos mayroon silang bonsai association. Ngayon, hindi ka pwedeng sumali doon kung hindi ka kasama doon sa kanilang association. O ganun din doon sa Jansan. Yung Jansan, sumali din sila doon. So, per invitation lang. So, sa Pulumulok, out of 54 na entries, isa ako sa nakakuha ng silver. So, parang ilan lang yung may award doon. So, kuwan nga eh. Masaya. Sabi ko nga, actually, ang tanong ko sa judge, bakit ako nanalo? Bakit nanalo tong tanim ko? So, gusto ko ng explanation, ganun. Sabi niya, sir, dahil una, tingin ko sa mga sanga niya, mga old na, hindi ba yung old yung puno, tapos yung sanga bata pa. So mahalata mong kababago lang, sabi niya old. Tapos malinis ang pan mo, malinis ang bonsai mo. Maganda yung clouding ng mga dahon niya. So clouding yung kanyang pagkaka-arrange. Yan. Depende siya sa size, depende sa development. So may mga 20,000, 50,000, ganyan dyan ngayon. Depende sa sizes. Oo, may sabi nga nung mga kaibigan ko, hoy, dapat dinideklara mo sa salin mo yan. Yun ang sinasabi nila. Kasi mahal talaga. Pero elegante siya tingnan. Elegante. Kumbaga, kahit na yung buhay mo, hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka naman mahirap, or kahit mahirap kapag may ganyan ka, parang mayaman ka na rin, yun ang pakiramdam. Ano ba dapat yung ugali ng isang bonsai grower para at least mapalago niya ng maganda yung bonsai? Una, artist ka. Kasi pati yung puno, ila-landscape mo yan, pag kinontes mo yan. So, una, matyaga ka. Tiyagaan talaga ang bonsai. Tapos, tiyaga at saka, yun, artist ka nga. Hanapin mo yung beauty niya, yung ganda niya, kung saan ito. Tapos, pag nakita mo na, pag lumabas na, talagang hindi mo bayaran yung tuwa mo ba, na ang ganda-ganda ng tanim. Siguro yung love, yung nandun dapat yung matyaga ka, mahal mo talaga yung bonsai mo, asikasuhin mo talaga siya, ganon. Tsaka ganon din yung maintenance nga. Malaki kasi may abono, may nagtitrain, may binabayaran ka everyday. Tsaka dapat kasi dinidiligan everyday ang bonsai. Worth it, sobra. Yeah, worth it talaga. Para kay Pastor Jess, ang pagpapatubo ng bonsai hindi lamang basta kanyang kinahiligan. Naging parte na raw ito ng kanyang buhay at ang kanyang mga bonsai, gaya ng pamilya, bahagi na rin ng kanyang pagkatao. Mahalaga raw na mayroon kang pagmamahal sa mga bagay na ninanais mo para ito iyong maalagaan ng husto.
Hanggang sa susunod po na Sabado ng aming pagdodokumento ng mga lugar at tao. Dito lamang sa Dokumentao. Ako si Jen Solis.